At sa punto pong ito, makakapanayan po natin si Father Robert Reyes ng Clergy for Good Governance kaugnay sa naging takbo po nitong unang linggo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Magandang umaga po, Dayan Kerer po ito ng Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga tagapakinig ninyo. Right, Father Robert, ano po ang inyong reaksyon o assessment sa unang 3 araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte? Natutuwa po kami na nagsimula na impeachment. Pero siyempre, ang nakikita namin yung approach ng dalawa, prosecution sa kadepensa. At nalulungkot lang kami dahil parang siyempre, yung mga pagsalag sa mga ebidensya na inihaharap ng prosecution, ng depensa, ay nagdudulot po ng delay. Pero ganoon po, salamat kay Jesus Escudero, hindi niya pinapayagan unti-unti binluan sa biya sabihin ay may mga butas, mga imperfection. Tapos si Robin Padilla ay kine-question kung nakausap ni Binluan yung mismong gumawa ng video ni Sara Duterte, which is immaterial. Hindi kasi yun ang trabaho ng cyber forensic expert. Ang trabaho ng eksperto ay hindi hanapin kung sino gumawa, kundi i-examine yung mismong inilabas sa social media na material. At yun ang expertise niya eh. So kung nakausap niya yung gumawa ng video na yon, ibig sabihin may kinalaman siya sa paggawa ng video na yon. Kaya it was, I don't want to say, but it was a very funny question. No? It not to say a stupid question. Pero tapos yung sinabi doon sa video ni Sara Duterte na yung man ni Atty. Mark Binluan ay yun po ay sentimiento ng taong bayan. Hindi po yun ang sentimiento lamang ni Vice President. She is just merely expressing or giving voice to people na Pilipino feel. Hindi po naman gano'n ng mga ordinary Pilipino na patayin, putulan ng ulo. Pag nagalit tayo, hindi po tayo gano'n. Kaya nga ganito ang problema natin. Ang tagal-tagal ng mga problema. Masyado po tayong mapasensya. We are not naturally violent. Kaya marami nag-react na netizens. Hindi po yan ang aming damdamin. Huwag niyo pong gamitin ang sentimiento ng Pilipino at sabihin, yun ang nilalabas ni sa mga pahayag ni Sara Duterte. Tapos yung video tungkol sa mga sinabi bitpisan ay biglang lumabas na may sinabi si yung kanyang abogado, si Atty. Zulueta ba yun? Kaya pati yun ay matatawag na tayo ngayon para mag-witness sa depensa, sa impeachment sa isang linggo. Kaya very educative po, natutuwa ako sa nangyayari kasi ang masang Pilipino, ang karaniwang Pilipino at yung mga edukado, may kaya, lahat po nanonood. Ito po ay napakahalaga. Katulad ng impeachment ni Erap noon, lahat nanonood hanggang sa hindi binuksan yung envelope at nagdiwang sa Senado, may nagsayaw, nagalit ang taong bayan. Kaya sana tuloy-tuloy ito, lumabas ang lahat ng ebidensya, lumabas ang katotohanan tungkol sa 4 na articles of impeachment laban kay Sara Duterte at makita natin ang ebidensya kung talaga siya ay dapat managot at kailangan ma-impeach at kung kinakailangan makondikta. Well, Father Robert, sa inyo pong palagay, sapat po ba yung inilatag na ebidensya at maging itong testigo ng prosekusyon para patunayan ng naging pagbabanta ng vice sa ilang matataas na opisyal?
Opo, sabi nga nung mga abogado, hindi po normal yan. Ebidensya na yan. In the highest offices of the land na nagsasabing papatayin ko kayo. Kasi pag Subukan po nating balikan mamaya-maya lamang si Father Robert Reyes. Ayusin lang po namin ang ating linya ng komunikasyon kay Father Reyes.